Kapag mas inintindi mo yung problema ng iba, mas madali mong maiiwasan ng iyo. Ang dali kasing maging concern, ang daling magbigay ng payo, ang daling magsabi ng, dapat ganito ang ginawa mo. Kung ako yan, hindi kasi ang diskarte niya. You sound helpful. You sound wise. You sound like you care. Pero minsan, hindi ka talaga concerned. Busy ka lang, busy ka sa drama ng iba, para hindi mo marinig yung tahimik ng problema. Yung mga bagay na matagal mo nang iniiwasan, yung desisyong kailangan mo nang gawin, yung conversation na matagal mo nang ipinagpapaliban. Feels productive, parang may ginagawa ka, parang may ambag ka, pero habang inaayos mo yung kwento ng iba, yung sarili mong buhay naka-hold. Hindi mo napapansin yung energy na dapat ginagamit mo sa pag-ayos ng sitwasyon mo napupunta sa analysis ng buhay nila. And here's the uncomfortable truth. Mas madali kasing ayusin ang problema ng iba. Walang risk, walang consequence, walang mananagot. Opinion lang, insight lang, advice lang. Pero kapag sarili mo na, biglang mabigat. May desisyon, may posibilidad na pumalpak, may ego na masasaktan, may responsibility. Kaya mas safe maging observer, mas safe maging commentator, mas safe maging concerned. So you stay informed, you stay opinionated, you stay involved, pero hindi ka na kumikilos. The more you fix other people's lives, the longer you delay fixing your own. At habang busy ka sa kanila, lumalaki yung mga bagay na dapat ikaw ang humaharap. Minsan, pinaka-mature na move hindi ang magbigay ng payo, kundi ang tahimik na pagharap sa sarili mong kailangang ayusin.